Guys, panoorin natin. Si Ces ba to? Si Ces Drilon ba yung nag-interview na yan? Pero grabe siya, no? Hinasaras niya si Jimmy Bondoc. Si Jimmy Bondoc ba yung kumanta na, Let me be the one? Siya ba yun? Ang galing-galing niya dyan, nakakaasar. Pero yung mabugado na siya, o di ba? Okay na from a singer to a lawyer, bongga. At magaling siya, ha? Pero mo, pinapahiya na siya nung nag-interview sa kanya, pero nakakasagot pa rin siya ng tama. Anyway, tingnan niyo, panoorin niyo, ha? Tapos pag-usapan natin yun nandiyan sa video na yan. This with politics when the case here involves the drug war victims during the time that he was PNP chief. And there is a law, RA 9851, not just because the Soldier is saying it. And Yes. for you to, I think the facts are being twisted here and we're being confused that this is just politics. It's really a case that he is answerable to. That's why we had to seek the help of the ICC because wala pong recourse ang mga victims dito sa Pilipinas. But just the same, flight is guilt. Why does he have to leave the protective custody of the Senate, supposedly, to go into hiding when he was given to the discredit nga of some of his colleagues were criticized for granting that protection to him, and then he fled? How do you explain that? I hope I can convince some of you not to keep at least an open mind here, because We want to listen to your arguments, but they Thank don't you. seem Thank you. sound. Give me some time. I'm sorry to say, but No, why, just give me why are some you time, coloring because- it with politics? No, I'm not. May kaso po. You asked me a multifaceted question, so let me answer the facets one by one. No? First of all, we have inspected the journals of the RA 9851, and that is part of our comment. Nakalagay po sa journals, yung pag-uusap po ng mismo mga senador. Sila po mismo, si Senator Gordon in particular, sinabi that RA 9851 is not an enforcement mechanism for the ICC. It was meant to define the crimes against humanity and other crimes to be codified here and to be tried here. Basahin niyo po. Meaning, accountability will be pursued. We want that, but it has to be here because our courts are functioning, and RA 9851 instructs us to do so, and including the Senate journals and the Senate deliberations. Nandun pa nga po yung mga senador na hindi ko napapangalanan na ngayon nakaupo muli. Sila po mismo, si Senator Legarda included, they all acknowledged that RA 9851 is not a surrogate arrest mechanism for the ICC. It was meant to criminalize those crimes here in the Philippines and to be tried here in the Philippines, Ma'am Ces. I beg you to read the Senate journals. Ano pong sagot? So bago natin talakayin yung sinabi niya dyan sa journal na yan, so eto na nga. Alamin muna natin kung ano ba yung 9851 na yan. Alam niyo yung 9851 na yan? Eto, nandito ha. Asa ko. Alam mo, biruin mo, 2009 pa pala, Makapagal Arroyo pa, no? It is a breakthrough domestic law enacted in 2009. It has domesticated international human rights law by defining and penalizing war crimes, genocide, and other crimes against humanity. O, 2009 pa. Di ba? Kay Makapagal pa yun. Ang alam ko, oo, di ba? But anyway, ang definition niya is eto. It classifies and sets strict penalties for the most serious international crime, ensuring that both state actors and members of non-state armed groups are held accountable. So yun ang ibig sabihin nito. Halimbawa, yung mga grupo na, halimbawa, yung mga extremist dyan, di ba? O may mga pinagpapapatay sila. So, itong pinakabatas na to, ginawa ito para magkaroon na ng batas para sila ay maparusahan. So, ayan, may penalties na sila, okay? Command responsibility tayo The law holds commanders and superiors criminally liable if they knew or should have known that their subordinates were committing these crimes and failed to prevent or punish them. Ito lang yung medyo nalungkot ako guys sa totoo lang. Alam niyo kung bakit? Parang this one is parang may connection to kay Tatay Diggs at saka kay Bato de la Rosa. Alam niyo kung bakit? Kasi they are the commander-in-chief during that time, yung nagkaroon tayo ng drug war. And those people na namatay is parang siguro kailangan mapatunayan nila na hindi nila alam na ganun ang ginagawa. Kasi ang sabi dito should have known that their subordinates were committing this crime. Ibig sabihin, alam nila. Oo. Kaya lang kasi hindi natin alam kung directly or indirectly na alam nila kasama ba or yung directly lang. So, yun ang siguro dapat ipaglalaban ni Tatay Diggs. Ganun din naman si Bato. Na ibig sabihin, meron nga silang war on drugs. Pero, ibig sabihin, hindi naman nila talaga nalalaman yung ginagawa ng mga tao na ganun, na pumapatay dahil sa war on drugs. Kasi dapat nila i-define kung ano yung war on drugs para ewan ko, ilalaban naman nila yan. Huwag na natin pag-usapan. Okay. It allows the Philippines, tingnan nyo Ito talaga yung pinaka-core nito kung bakit ito dapat basahin It allows the Philippines to prosecute individual accused of this crime regardless of where the acts occur or nationality of the offender or victim. Ibig sabihin, halimbawa yung, di ba yung ISIS, di ba, pumunta dito sa atin, may mga pinagpapapatay sila, kahit padayuhan sila, may batas na tayo para humarap para sa kanila. Kasi hodang dayuhan sila o kapwa nating mga Pilipino, may mga batas na tayong magagamit para litisin sila sa sarili nating bansa. Okay ba? So ito nga lang, meron nga lang mga ganito. It mandates the Supreme Court to designate, tingnan mo itusan pa niya ang Supreme Court
para ano ba sa Tagalog ang designate? O designate na lang Regional Trial Court as a special court specifically to handle and try this case. Talaga palang meron na sa Pilipinas eh. Biruin mo yon, tingnan mo yan. Ayun nga lang, meron dapat din cooperation. Katulad nito, cooperate with international tribunal. It established legal mechanism allowing the Philippines to cooperate with and surrender suspect to international bodies such as ICC in the interest of justice. Pero that is pag may treaty. Pero meron diyang usapin ha. Pinag-usapan na yan ni Justice ni S.C. Leonen at saka yung isang basta papakita ko sa inyo. Slightly lang yung video ha. Slight, very very slight lang ha. Pero ito ang pinaka-core dyan. Yan, itong jurisdiction, it allows the Philippines to prosecute individual accused of crimes regardless. Ibig sabihin, may kakayahan pala talaga tayo na dinggin ang ganyang uri ng mga kaso dahil sa 9851. Okay? Ngayon, pag-usapan naman natin yung sinasabi ni Kabondok, yung journals ng senators na gumawa ng batas na yan. Ito ha, may mga journals kasi, ayan sa 9851, sorry. So, ayan, ito dito natin malalaman na. So, ito yung legislative intent. Ibig sabihin kung bakit ginawa yung batas na yan. Ayan, during the deliberations, principal authors, senators Richard Gordon and Miriam Defensor Santiago, ha? Ayan, dalawang gumawa ng batas na yan, emphasized pinagkadiin-diinan that the law was created to localize international humanitarian law so that grave international crimes could be investigated and tried by Philippine judges and prosecutors. Ayun naman pala ang silbi talaga ng batas na yan. Bakit pinagpipilitan nila ang ICC? So, isang puntos na yan ha. Bakit kaya nila pinagpipilitan ng ICC? Anyway, ito pa ang primary jurisdiction yan meron ng nailagay na kung saan lilitisin sa Regional Trial Court, yung Section 18 Act, ayan di ba? The original exclusive jurisdiction, Section 18 of the Act explicitly vests the regional trial. Bro, RTC lang pa? Di ba? RTC pwede na. Bakit kailangan pa ng ICC? Grabe. So, ayan, while Section 17 allows relevant authorities to dispense with investigations or prosecutions and surrender individual to international tribunals, ayan pwede naman i-surrender daw. In the interest of justice, legislators intended this to be a discretionary state prerogative rather than an automatic obligation. Naintindihan nyo ha? In the interest of justice, legislators intended this to be a discretionary state prerogative rather than automatic obligation. Ibig sabihin, nasa desisyon pa rin ng Estado. Oo, hindi obligasyon ng Estado, kundi nasa desisyon pa rin ng Estado kung dapat bang ipadala ang isang tao papunta doon kung saan man yung kailangan niyang puntahan na ibang Estado rin. Ayan while section allows relevant authorities to dispense with investigation or prosecution and surrender individuals. Ay, nako ha. Hindi naman pala dapat ipinipilit. Tama nga si Bondok, di ba? Ito kasi yung journal sa sinasabi niya, binasa ko pagkahaba-haba. Meron naman palang summary. So, ibig sabihin, ano lang pala siya? Prerogative. Pero hindi automatic obligation na ipadala yung tao doon. Ay, naku ha. So, attempted amendments. The specific phrasing of Section 70, ayan na, binabago na nila, has been the subject of subsequent legal debates in the 15th and 16th Congress. Lawmakers like Senator Miriam Defensor Santiago filed bills seeking to amend or repeal portion of Section 17 to prevent the automatic transfer, automatic transfer jurisdiction to international tribunal. Sinusubok. May pagkakamali siguro. Meron silang batas dyan na parang may nasabi sila dyan na hindi masyadong malinaw. Ngayon, sinusubukan ni Miriam Defensor Santiago na itama para hindi automatic na magamit yung batas na yan para ipadala yung mga tao doon kaagad sa ibang bansa na basta-basta na lang. Kasi nga, prerogative lang naman pala dapat. Diyos ko naman, tama pala si Bondok. O diba? Ang galing-galing niya. Gwapo na. Magaling pa kumanta. Ang galing-galing pa. Sangka pa. Ikaw naman pala, Sesang nagtitwist eh. Meron na. Ang sabi mo dyan, banggit mo dyan sa pagkakatanong mo, wala pang recourse dito sa Pilipinas. Meron, ayun na yung batas Pwede nang dinggin yung kasong ganyan dito sa Pilipinas. Hindi lang nila ginamit, diniretso nila doon. Ito, masakit na katotohanan. Naisampa na kasi doon sa ICC yung parang, doon na dinulog yung reklamo Hindi na pinadaan dito sa atin sa RTC. Wala silang tiwala dito sa RTC natin, di ba? Paano kaya? Kung may magsampa ng parehong krimen dito sa RTC natin. Ang tanong, anong dapat unahin? Yung nakasampa dito na kahit late nang isinampat, nauna na yung ICC? O kailangan dalhin muna sa ICC bago yung dito sa atin? So, yun ang pinaka dapat pagtalunan pa rin sa Supreme Court, which is the most prioritized. Kasi di ba, according sa journal, kaya ginawa yung batas na yan para pwede na ditong litisin yung mga gumawa ng ganyang klaseng krimen. So, may kakayahan tayo.
at may abilidad tayo at merong mga parusa na nakatala sa batas natin para sa mga ganyang krimen. Ewan ko kung anong mangyayari. So, pwede rin siguro i-question yan doon sa Supreme Court, no? What if the same crime ikaso kay Bato dito sa Pilipinas? Ano ang priority? Ilipad si Bato sa ICC o dito na ikakaso o tatapusin na yung kaso dito bago tatapusin ulit doon? So, ewan ko. Yan ang iintayin pa natin. Pero sa totoo lang, o di ba? Hindi naman pala sa pilitan. Sabi ko na, di ba? Tama ako, di ba? Nasa desisyon pa rin ng ating presidente kung payag siya o hindi. Kaso, di ba? Ay, syempre payag na siya. Ikaw ba naman, di ba? Ikaw ba naman, sabihin ba naman yung, i-booking ba naman ni Tatay Digong, di ba? I-booking ba naman ni Tatay Digong na may mga blanco yung GAA o yung General Appropriation Act? Natural, payag ka na. O sige, binuking mo ko ha. Padala na kita dun sa daig. Nabulilyaso yung maleta ko, fit eh. Tapos ito pa. Kaya pala, pinagpipilitan ng ICC. O ayan, kasi nabooking din ni Sara, di ba? Na ang taong may hawak ng national budget ay 2 tao lang. Si Romualdez at saka si Saldico. O, kasi nga, hindi nakipag-cooperate sa corruption nila yung dalawang mag-ama. Kaya ayan, pinag-init-initan. O, di ba? Yan ang sinasabi ko sa inyo eh. Punay sila, ICC. Kaya ngayon, ano dapat natin gawin? Ay, wish ko lang ha, pwede sana yung maraming namatay na tao sa baha dahil sa corruption, tapos ipadala natin sila lahat sa ICC. Kung pwede lang sana, di ba? Kasi crimes against humanities din yan. At hindi lang humanities, Diyos ko, yung mga alaga, yung mga aso, Diyos ko nagkandalunod, Diyos ko, yun ang lalong kinasasamahan ng loob ko. Diyos ko, dahil grabe sila, no? O, tingnan mo. Bongga to si Bondok. Pero meron pa kasing usapin yan ngayon sa Supreme Court. Gusto ko sanang ipakita sa inyo kasi nga nasabi ko dyan sa video na yan, yung pag-uusap ni Justice Leonen at saka yung isa, yung Cayetano versus Pangilinan. May point si Justice Leonen doon. Kaya lang hindi na natin tatalakayin kasi dyan pa lang naman sa batas na yan, sinasabi naman pala na hindi automatic na ipapadala mo kaagad doon. Parang ganun na rin yung pinag-uusapan doon eh. Okay, sana nalinawan na naman tayo.